Una pa lang niya, ipinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Kaya ngayong nangangalahati na ang kanyang termino, kukumustahin natin kung nasaan na ang gobyerno sa pag-abot niyan, hindi lang po batay sa mga estatistika, kundi sa lakas ng kalam ng sikmura at estado ng dignidad ni Juan de la Cruz. Ang special report, tinutukan ni Ivan Mayrina. Isa sa di malilimutang imahe ng unang bahagi ng 2025, ang babaeng ito na biglang sumulpot mula sa imburnal sa isang bahagi ng Makati. Kwentong nagsanga na sa buhay ng mga mahihirap na Pilipinong tulad ni na Rose na napilitan naman ng mga lakal at pumasok sa mga imburnal para lang may ikabuhay. Gusto ko po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Saka magbago yung buhay ko, yung makatulong naman ako kahit hindi ko turing na pamilya. Nung kanyang unang sona, isa ang kahirapan sa pinangakong tugunan ni Pangulong Marcos. 9% or single-digit poverty rate by 2028. Ang target na yan, kalahati ng poverty incidence sa Pilipinas na naitala ng Philippine Statistics Authority bago siya maupo noong 2021 na 18.1%. Naibaba na yan sa 15.5% noong 2023. Malaking kabawasan pero ika nga, malayo na pero malayo pa. Katumbas kasi ng 15.5% na poverty rate ang 17.5 milyong mahihirap na Pilipino na nabubuhay sa mas maliit pa sa 9250 kada araw. Si Noemi, isang solo parent na tubong Cotabato, tinakasan ng hirap ng buhay sa probinsya. Pero nang makipagsapalaran sa Metro Manila, hindi rin birong hirap ang hinaharap niya. Ilang taon na niyang mag-isang itinataguyod ang dalawang anak. Ang isa, may kapansanan pa sa pamagitan ng pagtitinda ng mais sa Balintawak Market. Ang mga tulad ni Noemi ang target matulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Di lang stress siguro, sir, parang depressed na kasi parang bayad dito, ganun di mo mano. Pero nung nakasali ako sa 4Ps, laking tulong sa akin yun. Sa pamamagitan ng 4Ps, mahigit 1.4 milyon na pamilyang Pilipino na raw ang natulungan makaalpas sa kahirapan. Tulad ni Jomelyn, nakakagraduate lang sa 4Ps ngayong buwan, makalipas ang 11 taon sa programa. Nakapagpundar siya ng sariling bahay at may kinabubuhay na ngayong maliit na tindahan at computer shop. Naabot po kami sa pangangalakan na kumukuha yung asawa ko ng kalakad, pati yung kanin baboy. Pinakwento ko nga sa mga anak ko na nag-construction ako, hindi sila makapaniwala Kasi sabi ko, dalawa kami ni Papa nag-construction. Si Papa nag-aasintada, ako naghahalo. Naging self-sufficient na sila. Kaya nang tumayo. So we're looking at around 1 million cumulatively come end of the year. Walang administrasyon na nag-exit dahil naging maayos na yung buhay ng mga beneficiary na ganun karami. It started in 2024 and 2025 kasi marami talagang intervention na ginawa. Daang bilyong piso ang taunang budget na inilalaan para sa social protection program ng gobyerno tulad ng 4Ps. Pero kapansin-pansin ang biglang tapyas ito sa 2025 national budget. Ang DSWD, isa lamang sa mga departamentong natapyasan. Hindi rin nakaligtas ang Department of Agriculture, sektor na kabilang sa mga pinakamahihirap na mga Pilipino. Tanong tuloy na isa ekonomista, gaano nga ba kataas sa prioridad ng gobyerno ang pagtugon sa kahirapan? We have to have structural changes and focus on basic sectors. Dapat yung agrikultura natin, papataas natin yung productivity ng agriculture, which will of course have spillover effects on other industries. Ang dinagdagan, mga budget para sa ibang ayuda, hindi na lang yan 4Ps, kundi meron pang TUPAD, AIX at AKAP. Isa sa pinakamalaking programa kontra kahirapan ng Administrasyong Marcos at gayon din ng mga nakaraang administrasyon, ang social protection programs tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pero lagi may puna sa programa. Una, hindi daw ba sinasanay na lang natin ang mga mahihirap sa ayuda? At hindi raw kaya ito nagagamit sa pamumulitika? Let's face it, it's being used for political patronage. People out of frustration want immediate relief and politicians use that to gain favors. Tignan nyo ang 4Ps, hindi bilang ayuda kung hindi bilang pamumuhunan sa taong bayan. Yan mga yan, naging members ng productive workforce. Then, babawas yung incidence ng kahirapan. Then,
the nation will move along. Batay sa Philippine Development Program ng administrasyon, target na maging upper middle income ang bansa ngayong taon. Pero kinapos ang Pilipinas sa aspetong ito. $4,470 ang gross national income ng bansa, katumbas ang kitang 21,232 pesos kada buwan ng kada Pilipino. Hindi yan umabot sa $4,496 sa target na itinakda ng World Bank, katumbas ang kitang 21,356 kada buwan ng bawat isang Pilipino. Gross national income ang kabuang kinita ng mga residente at negosyo sa isang bansa. Ang pambansang utang nasa halos 17 trillion pesos na at sa halip na bumaba sa target na 60% ng GDP ngayong taon, lalo pang tumaas sa 62%. Sa kabilang banda, ibinibidi ng bansa ang 5.7% na gross domestic product noong 2024, pangalawang pinakamataas sa ASEAN. Pero sa kabila ng mga ibinibidang numero, hindi pangkalahatan at hindi agaran ang magiging epekto ng marami sa mga ito dahil hanggat may mga natatanggalan ng dignidad ng dahil sa kahirapan, patuloy ang hamon sa pamahalaan na tiyaking sa anumang pag-unlad, walang maiiwan tulad ng mga naninirahan sa mga kalsada at estero at sa marami pang sulok ng bansa na hindi natin nakikita. Hindi pwede na umaakyat ang ekonomiya, may sektor o may bahagi ng ating lipunan na hindi mabibigayaan. Yung direksyon ng presidente, walang maiiwanan. We're growing, macro number yan. But do we see really remarkable improvements sa buhay ng average na Pilipino? Or do we still see, yung middle class is struggling pa rin ba yan to pay off bills? People seem to find it hard to make ends meet. That goes to show, that we have a long way to go. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.